Hello guys, magandang araw sa inyo. So, yan, dito sa bahay namin at itong, yan, pagpasensyon nyo na itong background ko dahil mukha nang, mukha na may gera dito, no? Kasi dati may nakatira dito. Since na umalis na, ginawa ng stock room. Yan, kaya dito sa bakanting kwarto na to, dito nakalagay yung dalawang bisikleta ko, yung fat bike, tsaka yung rigid FTV ko. So anyway, for this video naman po, yun nga, late na ako nakapag-upload ng video dahil medyo nagkaroon kasi ako ng problema eh. By the way, ano pala, regarding kasi to sa yung project ko na maglalagay kasi ako dito sa Aerobar Rigid MTB ko na 700C na road bike o gravel na rim set, tapos 700 by 47C na slick tire na gulong, no? So nandito na. Linggo ngayon, di ba? Kahapon to dumating nung Sabado na puro ulan. Yan. Ito, Continental Contact Urban pa rin. Pero ito nga ay 700 by 47C na yan. No? 700 by 47C. Yan, wire bead pa rin yan. Wire bead pa rin yan na ang pinagkaiba lang, mas malaki ang circumference since na 700C to at ang equivalent nito ay 29er. Then, ang tire width nga nito, 47 millimeters. Kung i-convert nga natin yan sa inches na 29er, ano yan? 29 by 1.85. Nalagpas ng konti, no? So, sa mga hindi pa sa mga hindi pa nakapanood ng video na yan, dalagay ko na lang yung part 1, yung link sa description box below. So, ito yung magiging last part. Ang gusto ko sana ngayong last part na to ay may kabit ko sana yung itong kabuuan ng wheelset ko, no, dito sa Aerobar Rigid MTB ko. Kaso lang ang problema ko kasi dumating na yung gulong ko. Yan, gulong dumating na kahapon kompleto. Ang naging problema ko yung interior, yung inner tube. Kasi since na kasi ako, mataas kasi ako mag-inflate ng hangin sa gulong ko. Lagi kong ini-inflate yan sa maximum recommended tire pressure. Yun nga, di ba, nagsabi ko doon sa unang part na nahihirapan ako maghanap ng interior. May nahanap naman ako interior. Kasi doon nga sa bike shop kasi namin, hanggang 700 by 47C lang. Which is nasakto naman dito sa gulong ko. Na 700 by 47C yung tire width. Ang problema kasi, since na mataas nga ako mag-tire pressure, kasi yung tire pressure nito, yan, nasa ano to yan, nakalagay dyan, oh. Yun nga, sabi ko to sa unang part ng video ko, 73 PSI. Yan, hanggang 73 PSI kasi yung gulong na yan, which is na okay naman. Ang problema, nagkaroon kasi ako ng concern, baka mamaya, magkaroon ako ng issue sa interior kapag in-inflate ko yun, no? Sa yung Continental yung conti tube pala, yung conti tube na hanggang 700 by 47C. May nabili nga ako doon kaya Kuya Tintin pa, layo pula doon sa Imos kahapon. Buti na nadala ko yung kotse kasi wala lang sayang gasolina. Pero wala akong choice kasi kailangan makabili dahil ang hirap pala maghanap nito, yan, no. Ito yung nabili ko. Ito yung nabili ko kay Kuya Tintin, Maxxis welterweight na 700 from 33 hanggang 50C. So, mas okay ito kaysa doon sa conti tube na hanggang 47. So, ito may allowance pa na 3mm, no? So, sa tingin ko, pwede to doon sa preference ko na yung ini-inflate ko doon sa maximum recommended tire pressure, which is 73 PSI sa 700 by 47C. Yan. Isa lang na nabili ko. Ngayong linggo wala akong nahanap dito sa part ng Bacoor, sa Las Piñas. Wala akong nabili ngayong araw na to. Tapos puro ulan pa. Kaya hindi ako makalayo, no. So, meron ako nakita sa may bandang Moonwalk Subdivision, yung Chaoyang. Kaso nga lang medyo skeptic kasi ako sa Chaoyang eh. Kasi sa experience ko kasi, ang pinakamagandang inner tubes na
napapasok doon sa preference ko na mataas ang tire pressure. Maxxis, Continental, basta yung basta may allowance pa na pang tire width na mas malaki ng konti. Yan, yung Kenda dati, based for my experience nung sa 26 ko Kenda. Yan, tatlong lang yan ang the best na interior para sa preference ko. Nakagamit na ako ng CST, nagkakaroon ako ng rim flat. Kasi sa maximum tire pressure recommended dahil hindi rim flat ang nangyayari dahil hindi kasi kaya. Yan. Tapos nakalimutan ko na kung anong ibang brand na nabili ko. Basta yung mas mababa ng konti doon sa tatlong dimension ko. Hindi po pwede. Yung pang-apat siguro Panaracer, kasi wala akong makitang Panaracer na brand na nakita ko na pang gravel, wala. Na pasok doon sa maximum na hanggang 700 by 50C. Yan. So siguro yung finished product nito, itong Aeroma Rigid MTB ko sa sa bike check video ko na lang, sa updated bike check ko. Since naman ang alam kong huling bike check ko nung nung kababalik ko lang magbike noon. Siguro mga July or August yata ako naghuling nagbike check noon nung downgraded pa yung rigid fork no. Naka-espasyo pa, hindi pa bumalik sa pura rasa balugo So anyway, share ko sa inyo yung details ng mga nabili ko. Yan, unahin muna natin yung yung Maxxis welterweight na from 33 hanggang 50C na 700C. Yan, nakalagay 0.08 mm thick walls. Doon kasi sa Chaoyang 0.9, kaya malamang mas magiging mabigat 'yon kaysa dito. Yan, ang pito nito ay 48 mm na haba. Yan, Presta valve, sana magkasya doon sa lalim ng LDCNC ko. Kasi first time lang ako gagamit ng deep rims sa MTB. Although na nagkaroon na ako dati ng ganyan na road bike rim set na Saglit Racing Force 1 kasi kaso nga lang, yung kasi mababaw lang, nasa 25 o 28 mm lang. Ito kasi para mga 30 to 40 mm sa lalim Yan, so intimbang natin to kasi yung interior nito na yung Maxxis welterweight din na pang 27.5, pagkatanda ko nagtitimbang yun ng may higit 190 grams. Yan, may higit 190 grams to So itignan natin to, itong yung weight nito. So nakita natin na magaan pala to 133 grams. Yan, 133 grams lang pala to So lumalabas malamang mga more or less mga 60 grams savings ang magagawa kapag pag binuo ko yung sa rim set ko Yan. So ito nga yung timbang niyan. 133 tapos ita-times sa 2 kasi nga pares 266 grams lahat na yun. Tama ba? 266 yan. So next naman, timbangin naman natin yung Continental Contact Urban. Yan, inuwi ko nga ito kasi alam ko dito ako makapag-vlog. Kasi linggo ngayon, sarado yung bike shop. Anyway, dun sa, yung kasi ito, natimbang ko na rin ito nung nag-vlog ako nung year 2022. Nung kabibili ko lang dati ito sa Tactical, itong Continental Contact Urban na 27.5 by 2.2. Ang timbang nito dati, nung tinabang ko ito dati, 680 grams. So ito naman, timbangin natin to. May kasama pang reflector yan ito may kasama din reflector to. Yan guys nasa 615 grams. Yan. So mas magaan to kaysa dun sa 27.5 by 2.2 na Continental Contact Urban din Yan. So 680 less 15 parang 65. Parang 130 yata ang masi-savings nito sa pag-isang pares So although yung 'di ba sa vlog ko dati sa part 1, although na mas mabigat yung rim set nito kaysa dito sa Aerowick Bronco, bumawi naman sa gulong at saka sa interior. Tsaka mathematically speaking, feeling ko yung buong bike ko gagana
Mukhang gagaan. Kasi ang alam kong timbang nito dati eh. Currently pala, ang current timbang nito nasa ano lang, 9.1. 9.1 kg mahigit dahil nga sa medyo bumigat nga ito actually kasi dating 8.6 to dahil dati naka Speed King yan eh. Na mas magaan yung gulong tsaka interior kasi yung interior dati yung tubulito. Ngayon pinalitan ko na kasi ng ano lang yung mga butyl lang na mga ordinary. Kasi nga ang habol ko eh kasi since na pumapasok na ang trabaho tsaka lagi ensayo, iniwasan ko yung magkaroon ng frequent tire puncture. Yan. So, yun din ang dahilan kung bakit ang interior na gagamitin ko ito. Hindi muna ako magti-TPU kasi yung iba gusto mag-TPU ako eh. Kaso nga lang, wag muna. Kasi nga, baka malita ako sa trabaho pag nagkaroon ako ng aberya eh. Yan. Yan. So, next naman, ang gagawin ko, i-installin ko yan. Ito lang muna, yung front tire. Doon sa front wheel, yan, front tire, i-ano ko muna. I-installin ko muna yung interior dito, tsaka yung gulong, yung tires. Then, tingnan natin kung ano yung magiging clearance dito. Curious kasi ako eh, kung ano magiging clearance dyan. Sana magkasya, no? Kasi nga, dati nga sabi ko dun sa dati kong video, hindi kasi nagkasya yung Maxxis Grifter ko dati na 29/2.0 eh. Yan, so tingnan natin. Yan guys, no, naikabit ko na yung Continental Contact Urban na 700/47C. Yan, tapos yan ang maximum niyan ay 5.0 bar or 73 PSI. So tingnan natin, no. Since na mahirap kasi magtingin ng 73 PSI, nag-base na lang ako sa bar. Yan, 5 bar. Yan, naka maximum recommended tire pressure to, no. Tsaka yan, naikapit ko na dito sa aero rim set na budget ng LDCNC. Kung titignan natin yung side view. Yan. Parang ano to eh, parang naka 700/28 na road bike. Tapos yung rim parang, si side view lang sa side view, no? So parang naka 60 o 70 mm na depth na rims na carbon. Yan. May pagka-pogi rin ng itsura, no? Yan. So tignan natin dun sa yan, sa front view. Back view pala to. Rear view, yan. So, parang katulad dun sa dati kong ano, no, sa rim set na sa Grit Racing Force 1 tsaka yung Gayax Tato na 29/2.3 na parang may pagkabalon, no. Yan, parang nabilog. Yan, bilog. Pero mas lesser to kaysa dun sa dati kong rim set kasi nga 2.3 kasi na 29er yun eh. Ito kasi ano lang eh, 29/1.85 lang. So, mas maano lang, mas payat. Lesser naman to. Mas less naman yung pagka parang balloon shape. Yan. So, next naman, ikabit natin dito. Itabi natin dito. Itong gulong na wheelset na to, dyan sa 27.5 na nakakabit sa MC Tremor ko. Hello guys, no? Hindi kasi na-install kagabi. Ngayon lang, temporary lang to. Tinesting lang. Actually, hindi pa tapos yung problema ko dito. Share ko lang sa inyo kung bakit nagkaroon ng problema, no? Kagabi kasi, nung ikakabit ko sana yan, hindi kasi, ito yung, ano, no? Ito yung QR adapter ng LDCNC na pang road bike rim set. Ito kasi, yung part nito, hindi pumasok dun sa tip, yung sa suksukan ng tinidor ng Purarasa Balugo dahil sa ito, mataba kasi ito eh. Kaya hindi na shoot. Yung kasing sa Aerowick na currently na ginagamit ko ngayon, payat yung yung parang nito yung dulo. Kaya walang problema dun sa Balugo na carbon fork na pang gravel, no. Ito kasi nga mataba. So ginawa ko lang ng paraan yan. Ginawa ko lang ng paraan yan para makita natin yung clearance, no. Kasi ang ginawa ko, ito yung isang ganito niliha ko. So may ilang oras napakatagal bago, actually hindi pa kasya talaga yung totally. Ginawa ko lang ng paraan para makita natin yung clearance eh. Hindi pala kinikil, niliha ko lang, gumamit lang ako ng sandpaper para lang kahit paano ma-shoot dun, no. Yan, ma-shoot yung kumbaga ma-install temporarily para makita natin yung clearance. Yan, tingnan natin yung side view, no. Ayan, pogi naman. Lumaki yung circumference ng gulong. Yan, parang pang road bike na sa side view, no. Sa front view naman medyo okay pa rin.
kumpara doon sa dati kong setup, no, sa truss ko na yung 700 by 40C tapos yung Tosig na wide stance na napakalaki ng gap parang parang bodybuilder na payat ng legs, no. So ito sakto lang. So yun nga, the moment of truth, tingnan natin yung clearance, no. So yan yung clearance. Yan ang expect ko na clearance sa 700 by 47C. Malamang nasa 3 mm to or 3.5 mm lang yan. So sakto lang dun sa minimum requirement ko. Tama ba? Akala ay hindi, 4 to 5 pala. Ito kasi parang 3.5 lang Ayan. Sa gilid naman, yan sa gilid ng fork, okay naman. Parang ano lang mga 4 mm. Parang mas malaki lang na clearance ng konti kumpara doon sa taas. Yan, sakto lang. Kasi pag pag nag 700 by 50C, halos na lang yan, siguro 1 mm na lang. Kapag 2.0, ayun nga, sayad. Sasayad dyan. Yan, pag ganito yung, kung ganito yung, lalo na pag ganito yung rim na makipot yung, rim width na mga 18 mm. Yan. Temporary lang yan kasi wala pa yung yung rotor. Kasi, di ba, Lunes ngayon, kasi umulan na naman kasi ng umulan kaya hindi kami naka-duty kanina sa bike Imus. Ang gusto ko sana pumasok, bumalik doon sa bike shop para baka tingnan ko yung adapter, yung ibang adapter doon. Baka meron ako mahanap na adapter na payat yung dulo na magkakasya doon sa Purara sa Balugo. Ayun. So yun ang abangan ninyo sa susunod na video. Sa susunod na video malamang buong bike check na. Buong updated bike check na yung gagawin ko dahil last year pa yung huli kong bike check dito sa MC Tremor ko. So hanggang dito na lang. So maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.